Ang alamat ng Sierra Madre. Sa totoo lang, hindi naman palaging halimaw si Bugsong Hangin. May panahon na naniwala talaga siyang mahal niya si Sierra, yung klaseng pag-ibig na akala niya ay may karapatang masuklian. Yung pag-ibig na kumakapal ang pait kapag hindi binigay sa kanya. Nanligaw siya sa paraang banayad noong una. Malalamig na ihip na dumadampi sa pisngi ni Sierra, mararahang bulong sa pagitan ng mga puno. Ngunit pinili ni Sierra si Lusong at may kung anong nabasag sa loob ni Bugsong. Parang unos na matagal nang nakakulong sa likod ng mga ulap. Ang lungkot niya'y naging galit. Ang paglingap niya'y naging pagkahumaling. At mula noon, ang hanging minsang umaawit para sa kanya ay nagsimula ng manghuli sa kanya. Ang unang pag-atake naganap sa isang araw na nagsimula ng napakaganda sapagkat syempre dramatiko ang mga hangin. Namimitas ng ligaw na bulaklak si Sierra kasama si Tagalo. Si Iloco na may umaakyat sa malapad na bato, tinatangkang abutin ang araw gamit ang maliliit niyang kamay. Si Lusong ay nakatanaw sa kanila, tahimik na may ngiting kontento. Pagkatapos, nagbago ang mundo. Walang babala, walang dagundong, hangin lang, mabangis, kasing lamig ng pagtataksil na dumaluyong sa kagubatan. Yumuko ang mga puno na para bang nagmamakaawa. Nagkawalaan ang mga ibon sa paikot-ikot na lipad. Lumingon ang alikabok, tinangay patungo sa langit. Si Lusong ang unang kumilos. Siyempre siya, dali-dali niyang tinakbuhan si Sierra at ang mga bata at buong katawang iniharang ang sarili. Sinalubong niya ang hampas ng hangin, tumataas ang buhok niya, humahampas sa balat ang matatalas na ihip, ngunit hindi siya natinag. Bugsong Hangin! Harapin mo ako! Sigaw niya sa gitna ng kaguluhan at ang hangin ay kumitid, umikot, nag-anyong tao, isang matangkad ngunit magaan na nilalang, mga kasuotang tila ulap ng bagyo, mga matang naglalagablab sa galit ng mga bagay na kailanman ay hindi napatawad. Bakit mo pa rin siyang pinoprotektahan? Akin, siya, dapat. Lumapit si Sierra, payapa kahit nanginginig ang dibdib. Hindi pag-ibig ang galit mo, Bugsong. Hindi kailanman. Mas malakas pa sa sibat ang tama ng kanyang sinabi at iyon, lalo lang nagpasiklab sa kanya. Hindi natapos ang pag-atake noong araw na iyon, ni kinabukasan, ni sa mga sumunod pa, sapagkat ang pusong basag na tumatangging maghilom, nagiging unos iyon na walang panahon ng paghupa. Alam ni Lusong kung ano ang paparating. Isang digmaang unti-unting umuubos na hindi sapat ang lakas lamang upang mapagtagumpayan. Bawat pagsikat ng araw ay may dalang bagong pagkawasak. Mga punong nabunot hanggang ugat. Mga ilog na nagkalat sa kakaibang mga landas. Mga hayop na nagsitakas, nalilito at puno ng takot. Maging ang langit na dati ay napakabanayad sa ibabaw ng kanilang tahanan ay tila naninigas na para bang alam nitong may kakilakilabot na nakaabang sa gilid ng hangin. Gayunman, nanatiling buhay ang kanilang tahanan dahil iyon ang siniguro ni Lusong. Hinarap niya ang bawat hanging ipinadala ni Bugsong, bawat bagyo, bawat umiikot at nagsisigaw na unos ng paninibugho. Ngunit sa bawat pagbabalik niya, mas marami ang pasa sa katawan, mas ramdam ang pagod. Tahimik siyang inalagaan ni Sierra, ang haplos niya'y malamig at nakapapawi. Ngunit kahit siya'y nakikita iyon, lalong lumalakas ang mga bagyo. Hindi na basta atake, dahil sa galit si Bugsong, may binubuo na siya. Isang huling hampas at si Lusong, alam niyang maaaring hindi niya iyon malampasan. Isang gabi, matapos makatulog ang kambal na magkayakap sa tabi ng isa't isa na parang dalawang hati ng iisang panaginip, nagsalita si Sierra. Lusong, hindi mo siya maaaring harapin magpakailanman. Dapat may iba pang paraan. Marahil hindi. Ngunit haharapin ko siya hanggat humihinga pa kayo ng mga bata.
Kuminang ang mga mata ni Shera, ngunit ang katotohanan, malupit at hindi maiiwasan, ay nakabitin sa pagitan nila. Wala. Hindi kailanman titigil si Bugsong Hangin. Hindi hanggat bumabagsak si Lusong. Hindi hanggat nababasag si Shera. Hindi hanggat naiiwang walang tagapagtanggol ang mga bata. At si Lusong, hindi niya maaaring pahintulutan iyon. Ang bagyong nagwakas sa lahat ay hindi dumating na may kulog. Dumating ito na may katahimikan, isang kakaiba at dilikas na kapanatagan ang kumalat sa lambak noong umagang iyon. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng mga dahon, maging ang hangin ay tila masyadong siksik, na para bang sinipsip palabas ang hininga ng mundo. Si Sierra ang unang nakaramdam nito. Mahal, may mali. Tumango si Lusong. Ramdam din niya sa pinakaloob ng kanyang mga buto, isang uri ng pangamba na bihirang banggitin ng mga higante. Isama mo ang mga bata. Ilapit mo sila sa'yo. Kumapit sina Iloko at Tagalog kay Sierra. Ang maliliit nilang mukha ay puno ng tanong. Nararamdaman nila ang bigat ng sandali, ngunit hindi nila ito maunawaan. Pagkatapos, ang hangin ay umangat. Marahan, sinadya, na parang mandaragit na lumalabas sa liwanag. Nagpakita si Bugsong, hindi na bilang umiikot na hangin, kundi sa kanyang ganap na malahalimaw na anyo. Mas matangkad kaysa dati, anyo ng isang bagyong handang lamunin ang lahat. Lusong, magtatapos ito ngayon. Magtatapos nga, ngunit hindi sa paraang inaakala mo. Ang sumunod ay hindi lamang isang labanan. Isa itong pagkapunit, hangin laban sa lupa, paninibugho laban sa pag-ibig. Isang pusong binaluktot ng pagtanggi na bumabangga sa pusong handang mamatay para sa pamilya. Pinrotektahan ni Sierra ang mga bata, nanginginig ang kanyang mga mata sa tuwing natitisod si Lusong sa ilalim ng walang awang pag-atake. Tinangka ni Iloko na tumakbo patungo sa kanyang ama, ngunit hinawakan siya ni Sierra. Si Tagalo na may ibinaon ang mukha sa binti ni Sierra, tahimik na humahagulgol. Pinunit ng hangin ni Bugsong ang balat ni Lusong, hiniwa ang kanyang mga kalamnan, paulit-ulit siyang itinulak pabagsak. Ngunit sa bawat pagkakataon, bumabangon si Lusong. Nangako ako! Nangako akong poprotektahan ko sila. Umabot sa rurok ang galit ni Bugsong. Kung ganoon, mamatay ka sa pagtupad niyan. Ang huling bugso, tulis na parang talim, ay tumagos diretsyo sa dibdib ni Lusong. Tumilapon ang kanyang sibat sa lupa. Sa isang iglap, tila huminto ang lahat. Maging ang hangin ay tila napigil ang hininga. Napahiyaw si Sierra, hilaw at wasak. Nagsigawan ang kambal, nayanig si Lusong, saka lumuhod sa isang tuhod. Ngunit hindi pa siya tuluyang bumagsak, hindi pa. Ibinaling niya ang ulo kay Sierra sa mga bata. Mahina ang kanyang tinig, ngunit matatag. Sierra, bantayan mo sila hanggang dulo. Tumango si Sierra kahit nanginginig ang buong katawan niya. Gagawin ko. Ipinapangako ko, Lusong. Hindi ko hahayaang may makasakit sa kanila. Isang munting, mapagpasalamat ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lusong. Pagkatapos, sa isang huling paghinga, wala na siya at may kung anong nabasag sa loob ni Sierra. Hindi sumigaw si Sierra, hindi siya umatake, hindi rin siya sumuko. May ginawa siya na higit na nakakatakot pa. Tumayo siya, mahigpit na yakap ang kanyang mga anak, hinarap niya si Bugsong Hangin. Ngunit ang kanyang mga mata na dati sapat ang init upang pasibulin ang mga bulaklak ay may ibang taglay na ngayon, ang galit ng isang ina. Sapat na ang kinuha mo at wala ka nang kukunin pa. Ano ang magagawa mo? Sierra, ikaw ay banay at marupok. Hindi mo ako kayang labanan. Hindi ko kailangang labanan ka. Kailangan ko lamang silang ipagtanggol.
Pagkatapos, marahan niyang ibinaba ang mga bata sa lupa, hinalikan ang kanilang mga noo, hinaplos ang kanilang buhok sa huling pagkakataon at nagsimula siyang umangat, hindi sa talinghaga, kundi sa literal. Ang kanyang katawan ay humaba, lumawak, naging mas matangkad at mas mabigat. Lumubog ang kanyang mga paa sa lupa, umabot ang kanyang mga bisig sa buong lupain. Ang kanyang buhok ay naging mga ilog ng baging. Ang kanyang damit ay natunaw at naging lupa at bato. Napahiyaw sina Iloco at Tagalo, inaabot siya, ngunit huli na. Si Sierra ay nagiging mas dakila kaysa sa dalamhati, isang bagay na walang hanggan. Ang kanyang gulugod ang humugis sa unang mga tagaytay. Ang kanyang mga bisig ay naging mga dalisdis at lambak. Ang kanyang buhok ay umagos bilang mga talon at ilog. Ang kanyang hininga ay naging hamog sa umaga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng lupa, matatag at mapagkalinga. Si Sierra ay naging hanay ng mga bundok na hanggang ngayon ay nagpoprotekta sa lupain, ang Sierra Madre, ang kanyang huling gawa ng pag-ibig. Tinangka ni Bugsong Hangin na hampasin siya, na punitin ang kanyang anyo, ngunit hindi niya nagawa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang walang hanggang kayabangan, nakaharap siya sa isang bagay na mas malakas kaysa sa kanyang galit, ang sakripisyo ng isang ina, at maging siya, ang hari ng mga hangin, ay umatras, walang kapangyarihan. Lumaki sina Iloco at Tagalo sa lilim ng Sierra Madre, ngunit hindi nila kailanman naramdaman na sila'y nag-iisa, sapagkat ang kanilang ina ay nasa lahat ng dako, sa kaluskos ng mga dahon, sa malamig na ilog na kanilang iniinuman, sa lilim na nagtatanggol sa kanila mula sa araw, sa marahang pagyanig ng lupa tuwing sila'y umiiyak. Natuto silang mamuhay kasama ang bundok, kaibiganin siya, kausapin siya, unawain ang kanyang tahimik na pag-ibig. At habang lumilipas ang panahon, mga siglo saka mga milenyo, dumating ang mga tao, mga nanirahan, mga tribo, mga pamilya, mga salinlahi ng mga tao na nakatagpo ng kaligtasan sa ilalim ng mahaba at mapagkalingang gulugod ng bundok. Si Sierra ay naging tagapangalaga hindi lamang ng kanyang mga anak, kundi ng lahat. Pinagyaman niya ang mga gubat sa pamamagitan ng kanyang hininga. Pinakain ang mga ilog sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Inaruga ang mga nayon sa kanyang mga bisig. Isang buhay na ina, isang tahimik na bantay, isang alaala ng isang pangakong tinupad. Ngunit binago ng panahon ang mundo at hindi palaging para sa ikabubuti. Mga aral mula sa kwento. Hindi si Bugsong Hangin ang muling umatake sa Sierra Madre. Tayo iyon, noong una maliliit na sugat lamang. Isang punong pinutol dito, isang lupang sinunog doon. Paglaon, lumaki ang mga sugat. Mga lagaring mas malakas pa sa bagyo. Dinamita na bumibiyak sa kanyang mga tadyang. Mga makinang pangmina na sakim na humuhukay sa kanyang puso. Nakakalbong mga gubat. Mga ilog na nasasakal ng putik. Mga hayop na nagkawatak-watak na parang mga takas. Bawat pilat sa bundok ay umuukit ng lumang sakit. Ang parehong sakit na minsang ipinataw ni Bugsong, ngunit ngayon hindi na mabilang ang mga sugat. At si Sierra, nagtiis siya, nanatili siya, nagpatuloy siyang magprotekta. Ngunit may hangganan kahit ang mga bundok, napapagod din ang mga ina. At ang kanyang mga anak, tayo, dapat sanay tayo ang mag-alaga sa kanya bilang ganti. Sa halip marami ang nakalimot sa kanyang kwento, nakalimot sa kanyang sakripisyo, nakalimot sa kanyang pag-ibig, ngunit hindi namamatay ang mga alamat. Naghihintay lamang sila, at ngayon, marahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagsisimula ng umalala ang mundo. Sa tuwing may punong inililigtas, mas maluwag ang paghinga ni Sierra. Sa tuwing may ilog na nililinis, bahagya siyang naghihilom.
Sa tuwing pinipili natin ang pag-aalaga kaysa kasakiman, mas tumitibay ang tindig ni Shera laban sa mga hangin. Ang kanyang kuwento ay hindi lamang alamat. Isa itong paalala. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan.